Good morning. Let us all stand. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. No one else like you. There is no one else like you. Heavenly Father, the King of glory, the King of kings, the King of ages, thank you for mighty testimonies. Thank you for the presence of your sons and daughters. Thank you for the work of transformation in our hearts. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you for the anointing that breaks the yokes. Thank you for the grace to live with a purpose. And today, Lord, we ask once again that you teach us your word. Open the eyes of our heart. Open the ears of our understanding. Grant us illumination. Grant us revelation. Impart to us revelatory knowledge so that we may be prepared, and anoint us so that our willpower will be strong to obey your word and to stand against our adversaries. We thank you for the privilege to stand before you and your people. Father, glorify your name. We give you all the glory. We give you all the honor. The praise are all yours. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Everybody say, Amen. Please be seated. Asan si Tito Saldi? Ayan. I think kailangan ko to sabihin. Bihira lang ako magkwento ng ano. Pero kanina while he is singing, talagang ang Diyos pinapatunayan na everything is what matters most is the heart. Amen? Kanina nakayuko ako, I was praying, and ako personally, I was surprised to see, dahil nung nag-start na siyang kumanta, maririnig mo, no? I was just, magiging totoo lang ako, maririnig mo na kinakabahan. Amen? Pero kitang-kita ng mata ko in the spirit na habang kumakanta siya, binubuhusan siya ng langis ng Diyos. And nakita ko talaga na tumayo ang Lord sa trono. And He received yung pagsamba at papuri na inalay mo sa Kanya. And one impression came to my spirit. Sabi ng Lord, the heart matters the most. So, mas maganda na dalisayin natin yung ating mga puso. Mas magandang pagtibayin natin yung ating lakad sa Diyos at sikapin natin na malinis lagi ang ating konsensya. Amen? This morning, we will be discussing about the signs of the times. We need to prepare for the days ahead. Yeah, okay. Sige, let us practice social distancing. Pwede po you move forward o kaya naman you move backwards. Much better po if you can move on the other chairs that are available. Meron pa pong upuan dito sa unahan.
According to Nanay Nija, yung mga ushers daw po, please maintain social distancing. Meron pa po dito sa sa baba ng aircon. Can I proceed? Thank you. This morning I reiterate, we will be discussing about the signs of the times, and we need to prepare for the days ahead. Let's go on the first slide, please. Buksan natin ang talata sa ikalawang Timoteo, kabanatay 3, ang kabanatay 1 hanggang 4. Let us read from the Tagalog version. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Ang mga huling araw, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ibig sabihin, the end times will be filled with difficulty. Mahirap na ba ang panahon ngayon? Pero sabi ng salita ng Diyos, mas titindi ang hirap. Naniniwala po ba tayo doon? Hello? Hindi mo pwedeng iwasan yung hirap sa mundo. Pero you can choose to live above the difficulty. Because we are living in the last of the last days. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Ibig sabihin, kasusuklaman nila, iiwasan nila ang mabuti. Isinulat ng propeta Isaias ang kabanatay 5, talatay 20, na sa huling panahon, tatawagin ng mga tao ang mabuti na masama. Tatawagin ng mga tao na masama ang mabuti. At yan po ay titindi sa huling kapanahunan. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa ating panahon sa oras na ito, kailangan nating mag-ingat, kailangan nating magtimbang, kailangan nating magbantay ng ating mga buhay, ng ating pamilya, at ng mga nakapaligid sa atin, nang hindi tayo masila, nang hindi tayo malusutan, nang hindi tayo maisahan ng ating kalaban. Dahil kahit ikaw ay Kristiyano na, maaari na ikaw ay magamit, mamanipula o makontrol ng kalaban. Amen po ba? Kaya napakahalaga, sabi ng salita ng Diyos, thank you, na tayo ay mag-ingat, tayo ay magbantay sa pananalangin. Nang sa gayon, ang ating isip at ang ating puso, ang ating pamumuhay ay maging disiplinado at tayo ay hindi datnan ng paghuhukom ng Diyos. Hindi lamang iyan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Ang sabi ng salita ng Diyos, iwasan mo ang mga ganitong tao. Bakit? Dahil kung hindi malakas, matibay at matatag ang iyong espiritu, imbis na ikaw ang mang-impluensya sa iyong kapwa, ikaw ang iimpluensyahan ng mga ganitong klase ng tao. Thank you. Let's go to the slide, please. Puntahan natin yung Matthew chapter 24. Mula verse 1 hanggang I think verse 15. We're gonna read. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. So the Lord Jesus gave a prophecy. Everybody say prophecy. Sabi dito, please go to verse 1.
Ayan. Paalis na siya sa nang lumapit ng mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo, verse 2. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling yan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. So there will be a destruction of the temple. So this is a prophecy. Now let's go on the next verse. Verse 3. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos hindi upang magdala ng takot, kundi magbigay ng kaunawaan. Dahil kapag mayroon kang kaunawaan at kaalaman, magiging matibay at matatag ka at mawawala ang takot sa iyong puso. At mapupuno ka ng pag-ibig. At sabi ng salita ng Diyos, pag puno ka ng salita ng Diyos, puno ka ng pag-ibig, walang puwang ang takot sa iyong buhay. Sabi dito, sa ika-4 na talata, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. So watch out that you are not deceived. Dalawa yan. Pwedeng linglangin ka ng nasa labas o pwedeng sarili mo ang nililinlang mo. That's why God is speaking to us through the scripture na napakahalagang magbantay tayo. Kasi yung term na mag-ingat sa English translation ay word na watch. At ang word na watch in the Bible is to protect, to police, to guard, to watch over. Ibig sabihin, alerto ka. Hindi ka natutulog. Ibig sabihin, you are aware kung ano ang nangyayari sa mundo, sa paligid mo, at sa sarili mo. Hello? Verse 5. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Gusto ko pong ulitin na kung may kibuloy na false Christ sa Davao, dadami po ang false Christ sa huling panahon. Kaya inuulit natin ang salita at talatang ito upang maunawaan natin na mas kailangang magbantay tayo. Dahil maraming magtuturo upang iligaw ka at alisin ka doon sa daang matuwid at sa daan ng katotohanan. Thank you for saying amen. Sabi ng verse 6, makaririnig kayo ng alingawngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Now, kung maaaring iisipin mo, matagal nang nakasulat yan. Pero I am telling you this, kagaya nung binasa natin sa 2 Timoteo kanina, ang kabanata 3, ang talata 1 hanggang 4, pag tinignan mo sa salitang Griego, yung salita sa aklat ng gawa na huling kapanahunan o huling panahon, iba ang ibig sabihin pagdating sa aklat ng Timoteo. Sa aklat ng gawa, nakasulat huling panahon. Sa aklat ng Timoteo, ang nakasulat huling kapanahunan. Ibig sabihin, last of the last days. Yung sa Book of Acts, last days, please bear with me. Tinatry kong tagalugin sa utak ko yung mga sinasabi ko. So, in the Book of Acts, last days. Sa Book of Timothy, it is the last of the last days. You are in the last hour. Sabi dito, makakarinig daw tayo ng labanan at digmaan. Take note, lahat ng bansa walang exempted. There will be war. There will be war. And this is real. Huwag nating isipin na ang Pilipinas, third world country, malayo mangyari yan. We need to prepare. Hindi tayo nananakot. Tayo ay nagbibigay ng kaalaman. At nawa, ito ay magdulot sa atin ng urgency na hindi tayo mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan. Mamuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil nalalapit na, malapit na, malapit na, malapit na. And I'm telling you this,
things are going to get worse. Yun ang realidad. Kung worse yung nakikita natin ngayon, sa Pilipinas, sa ibang bansa, gusto ko kayong tapatin, mga kapatid, mas magiging masalimuot yan. Mas magiging miserable yan. That is the truth. At kailangan paghandaan natin yon. That's why, kailangan pagtibayin mo ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay magulang, turuan mo ang iyong mga anak. Kung ikaw ay kabataan, magpakatibay ka. Magpakabanal ka. Ituwid mo ang sarili mo. Alam natin ang sarili natin, hindi tayo makapagkakaila sa ating mga sarili. At lalo't higit sa mata ng Diyos. Huwag kayong mababagabag. So kahit daw may mga digmaan, kahit daw may mga labanan, ang sabi ng Diyos, huwag kayong mababagabag. Sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, ang tao na ang kanyang isip ay nakatuon sa Diyos, siya ay nababalot at napupuno ng kapayapaan. So para tayo ay hindi mabagabag, ang susi, ituon natin ang ating isip at puso sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. So ibig sabihin, lahat ng Kristiyano dadaan dyan. Hindi pwedeng ma-exempt ka dyan. Unless mamatay ka na. Pag namatay ang isang tao, you will be going to the heavens above. Hindi mo ma-experience itong mga bagay na ito. Pero hanggat nandito ka sa lupa, make the most of every opportunity. Sabi ng Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 16, mamuhay kayo hindi kagaya ng mga mangmang. Mamuhay kayo bilang mga marurunong. Nauunawaan ninyo kung paano ninyo gagamitin ang inyong oras at ang inyong buhay. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Nakikita natin yan, tama? Pero it will get worse. And I'm telling you this, kahit na anong dilim, kahit na anong pangit, kahit na anong kahit gaano kasalimuot ang nangyayari sa mundo, ang mga anak ng Diyos magliliwanag. Ang mga anak ng Diyos gagamitin ng Panginoon upang yung kalwalhatian niya ay makita sa ating mga buhay. Amen. Ito yung panahon na hindi ikaw lagi ang tinutulungan. Ito na ang panahon na ikaw ang gagamitin ng Diyos para tumulong sa ibang tao. Hello? Dahil sabi ng John chapter 14 verse 26, ang banal na espiritu ay helper. So meron kang divine helper. Dapat ang buhay mo maging help sa ibang tao. Hello? Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So this will increase. Makikita natin yan. It will be increased in a level that we haven't known. Verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. 3 to 4 months after ng lockdown last year, narinig ko audibly, parang ganito, Kurt, ganun, audibly, naririnig ko. Sabi ng Diyos sa akin, ang lahat ng nakikita mo ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Narinig ko yan, nasa loob ako ng kwarto ko sa Zambales. That's why the burden is very heavy on my heart. We need to prepare. At hindi lahat ng Kristiyano, ang isip at puso at pamumuhay, nakatuon para maghanda sa pagbabalik ng Panginoon. Tama po o mali? That's why God is encouraging us. Dapat tulungan natin ang ating mga sarili para nang sa gayon, maihanda natin ang ating sarili, maihanda natin ang ating mga pamilya sa pagbabalik ng Panginoong Diyos. Sagutin po namin kayo kapag hindi po namin sinabi ang katotohanan. That's why we are speaking the truth in love, that we need to prepare. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. So there will be martyrdom. Dadating ang panahon, ihihiwalay yung mga nagpa-vaccine sa hindi nagpa-vaccine. At maaari na mangyari na yung mga nagpa-vaccine, kutsain, laitin, at i-persecute yung hindi nagpa-vaccine. Hindi malayo mangyari yon. Dahil sa mga malls ngayon, hindi na pinapapasok yung hindi nagpa-vaccine.
So this is the truth. We need to face it. Kung nagpa-vaccine ka, I have no problem with that. Kung hindi ka nagpa-vaccine, I have no problem with that. Pero I want you to know, open your mind sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ka dapat manipulahin ng sistema, ng gobyerno o ng mundo. Because you are under a new government, and that is the government of the Lord Jesus Christ. Alam ba ninyo, sa body of Christ, hati ang desisyon. Sa body of Christ, may division. Vaccine pa lang ang pinag-uusapan, ha? May division na. And we need to face that. Hindi tayo against sa hindi nagpa-vaccine, hindi rin tayo against sa nagpa-vaccine. Dapat manaig pa rin yung pag-ibig. Pero, we must be very discerning of what is happening in our world. Dapat, kagaya ng sinasabi ni Kuya Kim Atienza, matanglawin, mapagmatsyag. Amen po ba? Kapag ang gobyerno ng tao sa lupa lumaban sa salita ng Diyos, judgment will come upon the government of the nations. That is biblical. Sabi dito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapopoot sa isa't isa. Listen to this. Kung may poot ka o galit ka sa kapwa mo mananampalataya, nagaganap na sa iyo ang verse 10. Dadating ang panahon, tatalikod ang tao na yan sa pananampalataya. Malabo ba mangyari o hindi? This will happen. At ang mangyayari, magbabackslide ang maraming Kristiyano. At ikagugulat mo pa na ultimo yung mga nangapagtuturo o yung mga matataas ang posisyon, yun ang madideceive. Nakasulat ba sa Biblia yun o hindi? Sabi ng Biblia, even the elect will be deceived. Kaya hindi lang po kayo ang magbabantay. Kami na nangapagtuturo, mas kailangang magbantay ng ating mga buhay. This is the truth of the word. At sabi ng Biblia, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Kaya sabi ng Biblia, natatandaan ninyo, nagbigay ng propesiya ang Panginoong Jesus, ang ama at ang ina, ipagkakanulo ang anak. Ang kapatid na lalaki, magagalit sa kapatid na babae, ipe-persecute, i-discriminate. Yes? Ano daw po? Division. Thank you. Nakikita na po ba natin ngayon yon? And I am reiterating, it will increase in the last days. Sabi dito, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. So there are false prophets. At ang mga false prophets na ito, hindi lang ito basta mga propeta na nagbibigay ng mga propesiya, ha? Maaring ito ay apostol, maaring ito ay pare, maaring ito ay saserdote, maaring ito ay ebanghelista, maaring ito ay apostol, maaring ito ay teacher, maaring ito ay tanyag na tao, maaring ito ay kapitbahay mo, tangayin ka, iligaw ka. Kaya ngayon, dapat hindi ka tangayin. Dapat matibay ka. Dapat matatag ka. Dapat mas babad ka sa salita ng Diyos upang hindi ka madala ng mga kasinungalingan, kagaya ng takot na bumabalot sa mundo ngayon. Meron bang bansa na hindi nakaranas ng pandemic? Meron nga ako mga na-research na bansa na wala eh. Suddenly, after 1 year, nagkaroon din sila ng pandemic sa kanilang bansa. No nation is exempted. Israel nga, nagkaroon ng pandemic. God's chosen nation pa yun, ha? Maliwanag po ba? Sabi dito, ang kasamaan ay lalaganap at dahil dyan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid, magiging totoo ako. Kapag ang buhay natin ay lumalakad sa kasamaan, kabuktutan at kamalian, isa lang yung senyales na ang pag-ibig mo sa Diyos ay malamig. At ang sabi ng Biblia, ayaw ng Panginoon sa sala sa lamig, sala sa init. Dahil kung ikaw ay maligamgam, ang sabi ni Yahweh, isusuka ka ng Diyos. God will vomit you. It is the scripture that is speaking to us.
Kaya kapag Kristiyano tayo, malaki ang inaasahan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo pwedeng magpawardi-wardi at ikumpara ang ating buhay sa buhay ng hindi nakakaunawa ng katotohanan. Dahil sisingilin tayo ng Diyos, alam mo ang katotohanan, alam mo ang daan ng buhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo ginagawa ang isang bagay na alam mo ay tama, ikaw ay nagkakasala. That's why God is speaking to us through the Scripture. Kailangan hayaan natin ang salita ng Diyos ay maging buhay sa ating mga buhay upang ituwid tayo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Korinto ba yun o Hebreo, sabi doon, husgahan mo na ang sarili mo ngayon pa lang para hindi ka datnan ng paghuhukom ng Diyos. Sa English translation, judge yourself so that you will not be judged by the judgment of God. Ngayon pa lamang timbangin natin ang ating buhay. Tignan natin ang ating isip, tignan natin ang ating puso. Alisin natin ang ating mga karnalidad. Alisin natin ang ating mga nakagawian, nakasanayan. At yung ating mga mentalidad na hindi nakapagbibigay kaluguran sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay kagaya ni Kuya Saldi na bumalik sa Panginoon, this is the time that God is saying to you, huwag ka nang kumawala. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang bumitaw. Huwag ka nang umalis. Because this is the time of restoration. Pag ibinalik ka ng banal na Espiritu sa kawan ng Panginoong Diyos, huwag kang magrebelde. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo, kung maririnig mo ang tinig ko ngayong oras na ito, huwag mong patigasin ang iyong puso. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos maawain. Ngunit ang Diyos ay banal at hindi niya kayang tignan at tagalan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kabayaran noon, ano po? Kamatayan, hindi po nagbabago yun. At wag po nating sasabihin na tayo po ay under the dispensation of the grace and mercy of God. Always remember, the grace of God can be abused. At pag inabuso natin ang habag at biyaya ng Diyos, ang kauwian mo ay paghuhukom ng Panginoon. That's why Christians must no longer compromise. Kung inaaprubahan mo ang isang bagay na mali, ayan ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Idolatry, immorality, homosexuality, corruption, all kinds of things. At ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Leviticus, ipakikita ng Diyos ano ang malinis sa marumi, ano ang banal sa hindi banal. Kaya sabi ng Panginoon sa unang Pedro, ang kabanatay 1, talatay 15-16, magpakabanal kayo, sapagkat akong Diyos na tumawag at lumingap sa inyo ay banal. Pag sinabi ng Diyos, bibigyan kanya ng habag at biyaya, karunungan at kaalaman, kalakasan, upang maisakatuparan yung kanyang sinabi sa kanyang mga salita. Lagi nating sinasabi, walang imposible sa naniniwala sa Diyos. Kung walang imposible sa naniniwala sa Diyos, pag may pangangailangan ang tao, wala ding imposible na lumakad tayo sa kabanalan. Basta nagsisikap, basta gusto mo, basta ikaw ay desidido, basta determinado ka, kakasihan ka ng Espiritu ng Diyos. Pero kung ayaw mo, marami kang excuses, marami kang kompromiso. Listen to this. Ang Lord, sabi ng Romans chapter 1, pag dumating ang panahon na mas pinili mong sundin ang sarili mo at ang sistema ng mundo dahil naiimpluwensyahan at nadodomina ka ng mundo kaysa ng salita ng katotohanan ng Diyos, time will come, pwede kang ibigay ng Diyos sa kamay ni Satanas. Basahin natin ang Romans chapter 1. That is written in the Word of God. That is the truth of God's Word. Sabi dito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi ng aklat ng salita ng Diyos sa Lumang Tipan, magpapakita ako na ako ay tapat sa mga nagtatapat sa akin. Magiging maawain ako sa mga nagiging maawain sa akin. Sino yun? Sa mga tao na nakakasalamuhan natin, mananampalataya o hindi, deserving o hindi. God is saying, kapag tayo ay naging tapat, you will be saved. At yung word na saved, ibig sabihin, may tendency na mawala yung kaligtasan mo.
Tama po ba? Kasi sabi dito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, maaaring hindi ka maligtas. At kahit ikaw ay umati ng church, pero kung ang ating buhay, ang ating pag-uugali, ay malayo sa imahe at wangis ng ating Panginoong Hesus, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Kasi ang espiritu natin naligtas. Ang kaluluwa natin inililigtas. Ang katawan natin ililigtas. Proseso po yan. Spirit saved, soul being saved, body shall be saved. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Korinto, tayo ay na-justify, tayo ay na-redeem, tayo ay na-sanctify, and pag na-sanctify ka, yun ay daan patungo sa kabanalan. Pero iniintay ng Diyos na ibigay mo ang iyong sarili upang maihanda ka sa gagawin niya sa huling kapanahunan. Listen to this, ano man ang edad mo, ano man ang background mo, ano man ang nakaraan mo, pag umuo ka sa Diyos ngayon, God will use you in the last days. Amen. Verse 14, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Kapag dumating ang panahon na hindi pa naihahayag ang preaching of the kingdom of heaven sa buong mundo, hindi pa darating ang wakas. Pero I am telling you this will be fulfilled. Whether gusto natin o hindi. Hindi ka iintayin ng Diyos. God will not wait for you or me. Dahil ang Diyos may sinusunod na timeline. Ang Diyos may sinusunod na timetable. Pwede niyang i-extend yung grace, pero kapag hindi tayo nakasunod doon, pwede mong ma-miss kung ano yung itinakda ni Yahweh para sa iyo. Tama po ba yun? Let's go to the slide, please. Unang Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 7. Marami po ba tayo natututunan? Actually, I prepared 10 slides, pero hindi ko alam kung matatapos natin to. 1 Peter chapter 4, verse 7. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, and go. Verse 8. Verse 9. Gamitin ninyo. Let's go to verse 7. Himay-himayin natin. Malayo na ang wakas. Yun po ba ang sabi? Ano po sabi? Malayo daw po ba? Gaano kalapit? Konting-konti na lang. Nakita natin sa aklat ng Mateo, tama? So sabi dito, malapit na ang wakas ng ano daw po? Ilang bagay? Lahat ng bagay. English translation, the end of all things is near. Sa Amplified Translation, the end of all things into completion. Ibig sabihin, may iniintay ang Diyos na mabuo, maganap, mangyari. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya ano po ang dapat natin gawin, mga minamahal na kapatid sa Diyos? Mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw. Ang alin po? Ang pag-iisip. Bakit? Pag malinaw ang pag-iisip mo, makakapanalangin ka, hindi. That's why in English, ang sabi dito, watch unto prayer. Ang buhay natin kailangan babad sa panalangin. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, imposibleng hindi ka tumatag. Imposibleng hindi ka tumibay. Imposibleng hindi ka maging sensitibo sa Espiritu ng Diyos. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay masama. Listen, ang true ay hindi truth. Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang true ay truth. Dahil ang truth
ay katotohanan. Ang true, totoo. Hindi lahat ng tama, katotohanan. Dahil may pamantayan si Yahweh. At yan po ay nakasulat sa aklat ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, upang tayo'y makapanalangin, kailangang malinaw ang ating pag-iisip. Kaya sabi sa Roma, ang kabanatay 12, talatay 2, kailangan baguhin natin ang espiritu ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung ano ang binabasa mo, kung ano ang pinakikinggan mo, kung sino ang kausap mo, yun ang magiging programming ng isip at pagkatao mo. That's why God is encouraging us, go to the Word of God. Go to the Scriptures. Dahil ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, lahat ng sinasabi ko sa iyo, ito ay buhay at ito ay espiritu. My words that I speak are spirit and life. Sino dito gusto mapuspos ng spirit? Sino dito gusto mapuno ng life? Yung hindi ka patay, yung hindi patay ang kaluluwa mo, buhay ka pero para kang zombie dahil patay ang kaluluwa mo. God is saying to you, if you want to be revived, if you want to be awakened, if you want to be closer to the Lord Jesus, this is the time, this is the hour. Go to the Word of God at pupunuin ka ng Espiritu ng Panginoon. Lahat ng lalapit, pagkakalooban. Lahat ng humihingi, bibigyan. Lahat ng kakatok, pagbubuksan. Lahat ng humahanap, makatatagpo. Pag sinabi ng Diyos, imposibleng baliin ng Diyos. Dahil sabi ng Bilang 23:19, ako ay hindi tao upang magsinungaling. Kung ano ang aking sinabi, aking gagawin. God is faithful. At lagi nating tatandaan, anuman ang mangyari sa mundo, mabuti ang Diyos. Huwag tayong magrereklamo, huwag tayong kukwestiyon. Lagi tayong magpasalamat, lagi tayong magpuri, lagi tayong manalangin. At sabi ng Biblia, pag ginawa natin yon, all things will work together for good. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 8, higit sa lahat. So nagawa na natin yung verse 7, higit sa lahat. May sinasabi pa si Apostol Pedro, magmahalan tayo ng tapat. Bakit in-emphasize na kailangan ang pagmamahal natin sa bawat isa ay tapat? Bakit? Dahil kahit tayo ay magkakapatid sa Panginoon, may mga pagkakataon hindi tunay, hindi tapat, hindi buo ang pag-ibig natin sa bawat isa. Tama po ba yun o mali? That's why God is calling us. Let us love one another. I-overlook natin yung kamalian at kakulangan ng bawat isa. Dahil kung tayo ay titingin sa kamalian at kasamaan ng ating kapwa at hindi natin nakikita ang ating mga sarili, nasaan si Kristo sa senaryo? Hello? Hello? Sabi dito, kapag minahal natin ang bawat isa ng may katapatan, the Word of God declares, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming love covers a multitude of sin. Kaya nga kahit na anong pinaggagawa natin sa mga buhay natin, kahit anong pilit na pagpapasaway natin, mapagmahal pa rin ang Diyos sa atin. Sabi ng Jeremiah chapter 31 verse 3, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. The love of Christ is an everlasting love. At ang sabi ng Roma, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kamatayan, hindi buhay, hindi anghel, hindi demonyo, hindi lindol, hindi digmaan. Dahil ang isang bagay na matibay na muog ay ang pag-ibig ng Diyos sa huling kapanahunan. Tapat, totoo, tunay, maaasahan. Dahil siyang nagwika, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pag sinabi niya, gagawin niya. At kailangan manangan tayo sa karunungan ng Diyos. Panghawakan natin ang sinabi ng Diyos. Because you have spoken, so shall it be. Amen! 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 Sabi dito, huwag maging mabigat
sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. What does this mean? In this scenario in the book of 1 Peter, they are receiving yung mga bisitang mga kapatiran. Bakit? Kasi dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok at dagok sa buhay. Kapag nakikita mo na nang hihina ka, huwag kang umiwas. Huwag kang lumayo. Huwag kang magbukmuk sa isang lugar. Lumapit ka. Ipagdikitan mo ang sarili mo sa alam mo matitibay sa pananampalataya dahil silang tutulong sa'yo, sila ang magpapala sa'yo, sila ang aahon sa'yo, sila ang babangon sa'yo, sila ang bibigay buhay sa'yo, sila ang magbibigay lakas sa'yo. Hello? Sino-sino pa magtutulungan kung di mga nakakalam ng katotohanan? Maaari bang ang bulag ay umakay ng kapwa bulag? Kagaya ng sinabi sa aklat ng Amos? Hindi! Ang bulag ay kaya lamang akayin ng nakakakita. Tayo, bukas ang ating gawaan sa salita ng Diyos. And this is the time, this is the hour. Manumbay tayo sa habag at biyaya ng Diyos. I'm telling you, hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. God is doing something in your life. Ang kailangan niya gawin, lahat na nagpapabigat sa pakpak mo, dahil agyak at bitawan mo, ibagsak mo, talikuran mo, kamuhian mo, kasuklaman mo. Para nang sa gayon, sumalipad-pad ka sa kalangitan at marating mo ang tuktok ng pagkatawag at plano ng Diyos sa buhay mo. Walang magagawa ang Diyos sa iyo kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili. God has done everything in the Word of God. Sabi ng salita ng Diyos, nagawa ko na. Di ba si Jesus namatay? It is done. It is finished. Now, ang tanong ng Panginoon, ano ang ginagawa mo? What are you doing? You know, the burden of my heart, nananalangin ako, sabi ko, Lord, nakikita ko ang pamilya sa nabotas, hindi pa ready sa pagbabalik mo. Kanina, madaling araw, 1.5 hour lang ang tulog ko, gumising na agad ako sa prayer. Nananalangin ako sa baba. Sabi ko, Lord, kung hindi kami magsisikap, kung hindi namin tuturo ito, at wala kaming gagawin, thank you. Paano masusunod yung kalooban mo? Listen, baka tayo lang ang dahilan kaya hindi matuloy yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Baka tayo yung hadlang, hindi yung demonyo. Kasi ang demonyo, hindi yan magkakaroon ng puwang sa buhay natin kung wala tayong binibigay na permiso. You know, I am looking to the entire body of Christ and I can see, hindi pa ready. Kaya very burdened ang puso ko. I am crying out. Sa totoo lang, pag nananalangin ako, sabi ko, yung pinagdadaanan natin ngayon, proseso yan para maging dalisay tayo sa harapan ng Diyos. Huwag mong talikuran yan. This is a prophecy for you. Huwag mong talikuran yan. Hawakan mo. Kumapit ka, Lord, purify me. Lahat ng nakikita mo sa buhay ko na hindi nakalulugod sa iyo, tanggalin mo, bulutin mo sa buhay ko. Lalo na yung mga youth. Pag nagpe-pray, pag naalala kay mga kabataan, oh Lord, alam ba ninyo, nag-fasting ako. Kasi sabi ko, baka ako yung kulang, baka ako yung may mali, baka ako yung hindi gumagawa ng tama, kaya ganun ang mga kabataan. Baka may, hindi pa ako naituturo, baka may, hindi ko sila. Isa lang ang desire ko, mapalapit tayo sa Diyos. Mas makilala natin ang Diyos, ano man ang edad natin. Kasi yun ang goal ng Panginoon eh. Kaya pinadala ang Panginoong Yesus, kaya pinadala ang Banal na Espiritu para mapalapit tayo sa Ama, makilala natin ang Ama. Makabalik tayo dun sa posisyon ni Adan sa Garden ng Eden,
na malapit sa Diyos, naririnig ang Diyos, nakikita ang Diyos, nararamdaman ang Diyos. Ngayon ba naririnig mo ang Diyos? Nakikita mo ba ang Diyos ngayon? Nararamdaman mo pa ba ang Diyos? O tuwing linggo lang? Kailangan bumalik tayo doon. Marami tayong pagkukulang, pero dapat yung pagkukulang na yun, hakbangan natin para mabago sa buhay nating lahat. Kahit marami tayong excuses at paghingi ng tawad, kung wala tayong ginagawang hakbang para ituwid yung mga mali natin, babalik ka sa kumunoy na yan. I am speaking from my experience. Sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Tignan mo, pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Sabi ng kanta, sabi nung awitin, bagamat hindi tayo karapat, dapat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. May tiwala ang Diyos sa iyo, ikaw lang ang walang tiwala sa Diyos. Nagdadalawang isip ka sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka. Kaya sabi ni Apostol Pedro, gamitin mo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian na binigay ng Diyos sa iyo, yung tinanggap mo sa Panginoon. May tanong ako sa iyo, matanda ka o bata ka? Hindi ako nagsasalita bilang kabataan, nagsasalita ako bilang lingkod ng Diyos. Yung pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, kumusta na? Nagagamit mo ba yung katangian na pinagkaloob ni Yahweh sa iyo? Kasi sisingilin tayo ng Panginoon. Natatandaan ninyo yung parable nung master na nagbigay ng coin, ng talents. Yung iba ay binaon. Yung iba, gumawa ng paraan. Ano sabi ng Panginoon dun sa walang ginawa sa kanyang kaloob? Tamad ka, batugan, suwail, masama kang lingkod. Pinagkatiwalaan kita pero yung pinagkatiwala ko sa iyo, wala kang ginawa. Listen to this, mga kapatid. Tanggalin natin sa ating buhay anuman ang nagpapabigat sa ating paglakad kasama si Yahweh. Hindi ko alam kung marami kayo hindi ko alam kung ano ang specific na meron kayo sa buhay ninyo, but this has been in my heart. I have been, nasa Sambales pala ako, nagpe-pray ako. Tagal. Kahit hindi ko kayo nakakasama, I am praying, Lord, lalahanin mo ang nabotas. Kabagan mo kami. Hindi po namin kaya ng kami lang. Magtulungan po tayo. Sabi kanina, di ba? Malapit na. Malapit nang bumalik si Lord. Yung mga pamilya natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kasamahan natin sa church na nasaan na sila ngayon, tumulong tayo na maibalik sila sa Panginoon. Pag nakikita ko ang Lord, nahihiya ako kasi alam ko marami din akong pagkukulang. Kung tutuusin, hindi ako karapat dapat pag nakikita ko siya, pero sabi ko, grace yun biyaya yun. Pero ginagamit ko yung opportunity na yun na, Lord, binisita mo kami, ito. Huwag mong tignan yung kakulangan, huwag mong tignan yung kasamaan namin, yung kabuktutan namin, yung kapalaluan namin. Dapat pag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag pasok sa kabila, labas sa kabila. Namnamin natin hanggang sa umuwi tayo. Tignan natin yung mga sarili natin. Lord, ano ba ang mali sa akin? Ituwid mo buhay ko. Kanina pang umaga, nagpe-pray ako talaga, hindi ako mapakali. All throughout ng worship, yung dibdib ko ang bigat. Maganda yon, marami nagte-testify, nararamdaman nyo si Lord and everything. Pero sabi ko, nakikita ng Lord sa akin yung estado ng church. Alam nyo, hindi kasi nalilingid sa Diyos yun Kahit magkunwari tayo, kahit na magkubli tayo,
Alam ng Diyos. Alam nyo, nakikita ko siya ngayon, nakatingin sa atin. Inaabot niya tayo. Pwede ba tayo tumayo? Mag-pray tayo. Sige, sa oras na ito, gusto ko, ikaw mismo bilang tao, kausapin mo ang Diyos. Sige, lumapit ka. Hindi mo kailangan ng instrumento o whatever, although good na may instruments. Pero I want you to talk to the Lord. Kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. One-on-one. Nakikita ko siya nakatayo sa kalagitnaan natin sa oras na ito. I want you to lift up your hands and talk to the Lord right now. Come on, begin to pray. Begin to pray. Tumawag ka. Pakikinggan ka niya. Sige, kausapin mo si Lord, kausapin mo ang Panginoon, nakikinig siya. Yung binubulong ng puso mo, naririnig niya yan. Lord, basagin mo ang puso ng bawat isa. Let every heart be broken before your presence. Tunawin mo ang mga puso namin, Panginoon. Hinihiling ko ba na Espiritu na kumilos po kayo sa buhay ng bawat isang naririto in the name of Jesus. Let your Spirit fall like fire upon our hearts right now. Let your word penetrate us deeply and let transformation begin. In Jesus' name. Amen. Please be seated. Let's go to the next slide, please. Sabi sa Jude chapter 1. Let's go to the next slide, please. Sabi sa Jude chapter 1, verse 18 and 19. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Pwede mo ang buksan sa verse 3. Jude chapter 1 verse 3. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Lahat ba tayo tumatamasa ng kaligtasan ng Diyos? Sabi dito, ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo isang panawagan. Ano panawagan? Ni Apostol Judas, ni Apostle Jude. Ito ang kanyang panawagan. The book of Jude is an end-time book. Isinulat ang aklat ng Jude para sa huling kapanahunan, the end times. Sabi dito, napilitan akong ang isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Tayo ay pinabanal ng Diyos,
pero hindi ibig sabihin na banal na tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Ebreo, sikapin ninyong kayo ay payapa sa buhay ng inyong mga kapatiran. Dahil kung wala ang kabanalan, hindi ninyo makikita ang Diyos. Amen po ba? Let's go to the slide, please. Now in James chapter 5 verse 8, sabi dito, you be patient. Maging mahinahon ka, maging mapagtimpi ka. Strengthen your hearts. Pagtibayin mo ang iyong puso. Tatagan mo ang iyong loob. For the coming of the Lord is near. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Diyos. Huwag tayong hayahay. Huwag tayong relax. Dapat tayo ay may ginagawa. Dapat tayo ay nagkukultivate. Kagaya nung sinabi ni Kuya Gary, bungkalin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng panalangin, ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kapatid, manlalamig ka kung wala kang prayer life. Manlalamig ka kung hindi ka nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mas lalo kang manlalamig kung hindi ka nakikisama o nakikipisan sa pagtitipon ng mga kapatiran. Kaya sabi ng Panginoon, maging patient kayo, maging matatag ang inyong mga loob. Bakit? Papalapit na ang pagdating ng Panginoon. Konti na lang ang oras. Konti na lang ang oras, kaya dapat siguraduhin natin, secured ang ating relasyon sa Diyos. Para hindi tayo maiwan. Para hindi tayo malaglag. Amen. Next slide. Sa Deuteronomy chapter 33 verse 18 and 19, merong isang prophetic decree. At merong 3 anointing na gustong i-release ang Lord ngayong araw na to. Number 1, the Judah anointing. Ang word na Judah ay praise. Pero bago ko i-discuss yung 3 anointing na kailangan natin para makapaghanda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang word na anointing ay power at presence ng Diyos. Ano po yung anointing? Power at presence ng Diyos. Kapangyarihan at presensya o yung kalwalhatian ng ating Panginoon. In Genesis chapter 49 verse 8 to 12, idiniscuss ng lipi ni Jacob and Isaac that one of their tribes is Judah. At ang tribe na Judah, ang ibig sabihin ng Judah ay praise. Everybody say praise. Tayo po lahat ay nasa lipi ni Judah. Dahil sabi ng Revelation chapter 5 verse 5, si Jesus na ating Panginoon ay Lion of the tribe of Judah. At kapag ang Judah anointing ay natanggap mo, ikaw ay magpe-prevail. Pag sinabi magpe-prevail, sa huling kapanahunan, magtatagumpay ka. Buksan mo sa Revelation chapter 12 verse 11. Ano ang manifestation ng Judah anointing sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus? Revelation chapter 12 verse 11. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, and go. Oops. Nagtatagumpay, pinagtagumpay, o nagtagumpay na? Ibig sabihin, nakita ni Apostol Juan ang hinaharap kahit na ano ang mangyari sa mga anak ng Diyos. Sa huling sulat ni Apostol Juan, nakita niya, nagtagumpay tayo. So dapat ang goal ng isip at puso natin, victory. We are to operate from a place of victory. Hindi mo ninanasaan magtagumpay kasi sa mata ng Diyos, matagumpay ka na. Ang kailangan na lang natin gawin, i-exercise yung ating pananampalataya, yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita, sa pamamagitan panalangin at pagsunod, pagtalima sa salita ng Diyos upang makita natin na hindi lang sa salita kundi sa gawa, nagtagumpay sila. Hello? Kanino tayo nagtagumpay? Laban kanino? Sa dyablo sa pamagitan ng ano? Ng dugo ng kordero. We overcame. Nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. The blood of Jesus empowered us to become overcomers. At kapag natanggap mo ang Judah anointing, you will prevail. Magtatagumpay ka. Maaring yan ay issue sa laman, issue sa kaluluwa, o issue sa espiritu. Whatever your struggle, whatever your trial, whatever your temptation, whatever your tribulation, nasusulat, nagtagumpay tayo. Lumaban ka at ipakita mo sa dyablo na sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na dugo, hindi ka magtatagumpay, ikaw ay nagtagumpay na. Kaya dapat ang mentalidad at puso ng mga Kristiyano hindi talunan. Hindi kawawa. Hindi nasa sulok. We are on the front line. Judah, praise. Natatandaan ba ninyo na lumaban ang mga sundalo ng Israel?
In the time of the book of Chronicles, ano ang unang pinadala sa labanan? Sundalo ba? Hindi. Ang pinadala mga awit. Ang ating panlaban ay ang ating pananambahan. Sumamba ka, magpuri ka, magpasalamat ka. At sabi ng Biblia, nagtagumpay sila laban sa dyablo. Your praise is your weapon. Your worship is your weapon. At nung sila ay pinadala, according to the divine instruction, ang sabi ng salita ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng ambushment sa kampo ng kalaban. And at the end of the day, bumagsak ba ang Jericho Wall o hindi? At hindi lang basta bumagsak, napulbos. I decree and I declare, lahat ng lumalaban sa'yo, babagsak. Lahat ng kumukontra sa plano ng Diyos sa buhay mo, mapupulbos. So shall it be in the name of Jesus. Say amen. Amen. You have to pray the word of God. At sa pagsaksi ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Ibig sabihin, they have a testimony from the word of God. Dalawa ang word of testimony. Galing sa scripture at yung pamumuhay natin. Kailangan maglapat. Hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Dahil sabi ng salita ng Diyos, di ba? Pag nang hinayang ka sa buhay mo, babawian ka ng buhay. Pero pag hindi mo pinanghinayangan ng buhay mo, dadagdagan ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos. Ano kinatatakot natin? Nagtagumpay sila. Nagtagumpay ka ba? Halata ba? Yun ang dapat na makita sa atin. Kasi iba yung nababasa mo sa sinasabuhay mo. Iba yung nababasa mo sa sinasabi mo. Iba yung nababasa mo sa estado ng isip mo. Verse 12. Let's go to the slide. Hindi lamang magtatagumpay, we will be a praise and prayerful people. So ang Judah anointing pala, pagpupuri at pananalangin. Kaya paulit-ulit hanggang masawa kayo. I will reiterate. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Isaias at Mateo, my house shall be called a house of prayer. Ibig sabihin, pag hindi ka mapanalanginin, you are a den of robbers. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus sa aklat ng Mateo. At yun ang sinabi ni Isaiah sa kanyang aklat. Kung hindi ka templo ng panalangin, kung yung buhay mo ay hindi puno ng panalangin, panigurado, marami nang nananakaw ang dyablo sa buhay mo, sa destiny mo, sa pagkatao mo, sa mga karapatan na iniatang ng Diyos sa buhay mo. So praise and prayer will bring you spiritual warfare. Kung gusto mong lumago, lumaban ka. The more na hindi ka lumalaban sa gera ng pananambahan at panalangin, stagnant ka, tuyo ka, walang usad, mabagal ang pagdaloy at paglago ng iyong buhay Kristiyano. Kaya sabi ng salita ng Diyos, pag natanggap mo ang Judah anointing, hindi ka lang magtatagumpay, magiging mapanalanginin at mapagpuri ka sa Panginoon. Number 3, prophetic spirit. Ang Judah anointing, prophetic yan. Ano ibig sabihin? Hindi sila natatakot magsabi ng katotohanan. Hindi sila natatakot na ihayag ang katotohanan. Kahit na ano pa ang maging kapalit. Dahil kasama mo ang Diyos. Sabi sa aklat ng Isaiah, dumaang ka man sa tubig, kasama mo ang Diyos. Dumaang ka man sa apoy, kasama mo ang Diyos. Dumaang ka man sa bundok, kasama mo ang Diyos. Mapunta ka man sa ilang, kasama mo ang Diyos. God is with you.
Next slide please. Hindi lamang Judah. Kailangan natin para maging handa tayo sa huling kapanahunan ang Issachar anointing. Ang word na Issachar, ang ibig sabihin niyan is to hire. O sa salitang Hebreo ay to give a reward. So kapag natanggap mo ang Issachar anointing at dumadaloy sa iyo ang anointing ni Issachar, sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, sabi ng salita ng Diyos, ang buhay mo mapupuno ng mga reward. Ano yung mga reward na yun? Number 1, ang Issachar anointing ay ibang level ng discernment na higit pa sa panalangin. Kapag ikaw ay nakatanggap ng Issachar anointing, magiging magaling kang gumawa ng strategy, plans, course of action. Para nang sa gayon, maisakatuparan, ma-implement mo, magawa mo yung kapahayagan at plano ng Diyos sa buhay at pagkatawag niya sa iyo. At ang Issachar anointing, pag nasa sa iyo yan, matatanggap mo ang direksyon ng Diyos. Magiging observant ka, magiging mapagmasid ka, magiging watchful ka, magiging mapagbantay ka. Ito gawa ng dyablo, ito gawa ng banal na espiritu. Ito mabuti, ito masama. Ito mukhang mabuti, pero masama ang katunayan niyan. You will discern. Sabi dito, you will be attentive. Magbibigay ka ng attention sa natural and spiritual dimension. Hindi ka lang basta nagbabase sa spiritual dimension. Kaya mahalaga, pag natanggap mo ang Issachar anointing, mabubuksan ang kaunawaan mo, mabubuksan ang spiritual eyes mo, makakapanaginip ka, makakatanggap ka ng mga pangitain, kakausapin ka ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa'yo. Hello? Yung dyablo nasa labas yun. Ang Espiritu ng Diyos nasa loob mo. Huwag mong pakinggan yung nasa labas. Pakinggan mo yung nakatira sa'yo. Ang tawag sa mga Kristiyano, walking temple. Pag sinabing walking temple, ang mga Diyos-Diyosan nasa mga templo na nilikha ng tao. Tama? Pero tayo ang mga temple ng Diyos ng lumikha ng langit at lupa. Nakatira siya sa atin. We are walking temples. Kung saan ka magpunta, nandun ang Diyos. Pag nagsalita ka, nagsasalita ang Diyos. Hello? Pag nanalangin ka, hindi kamay mo yon, kamay ng Diyos yun. Hello? Kaya huwag kang matatakot na manalangin kasi hindi ka magpapagaling dyan. Yung kamay ng Espiritu ang magpapagaling dyan. Hello? Next slide. The Issachar anointing will give you an understanding of the times. Ano nangyari noon? Ano nangyayari ngayon? At ano pa ang mangyayari sa hinaharap? Kaya nga sabi ng aklat ng Juan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaalaman at kaunawaan kung ano ang mga nangyari noon, nangyari ngayon at mangyayari pa sa pangkasalukuyan. Bibigyan kanya ng tinatawag natin na spiritual intelligence. Bago pa mangyari, malalaman mo. Bago pa may mangyaring sakuna, sasabihin ng Panginoon sa iyo, lisanin mo na ang nabotas. Hello? Pag merong parating na pagsubok, sasabihin ng Diyos sa iyo. Pag may mga manlilin lang sa iyo, sasabihin ng Diyos sa iyo. Pag may mga manloloko sa iyo, sasabihin ng Diyos sa iyo. Para maigawi ka dun sa katotohanan at katuwiran. Letter E, mapupuspos ka ng spiritual wisdom. Pansinin mo, ang mga tao na mapanalanginin, dinadaluyan ng karunungan ng Diyos. Kahit hindi nakapag-aral. Pero kapag ikaw dinaluyan ka ng Espiritu ng Panginoon through the Issachar anointing, yung spiritual wisdom dumadaloy sa iyo. Hello? Sabi dito, in letter F, mapupuno ka ng revelatory knowledge. Pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, hindi lamang papel at tinta ang makikita mo dyan. Magiging buhay sa iyo ang Word of God. Hindi ka naaantukin kasi meron kang Issachar anointing. Binabasa mo pa lamang, mauunawaan mo yung malalim na kapahayagan ng salita ng Diyos. At baka humantong ka na habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, naranasan ko po yan, binibisita ako ng mga anghel, itinuturo sa akin kung ano ilalagay ko sa preaching. Marami nagtatanong sa akin, paano mo nagagawa yung mga preaching mo? Mag-pray po kayo. Ang Lord ang magre-reveal. Naranasan ko yan, merong time na mali ang nilagay kong scripture. Nasa kwarto ko na, nung kwarto ni Nanay Nidia sa pagkadalaga, doon ako natutulog, nakasalampak ako sa sahig. Habang nananalangin ako, dumating yung anghel ng Panginoon, sabi niya, yung inilagay mong verse dito ay hindi akma doon sa sinasabi diyan na katuruan, kaya kailangan palitan mo.
I believe angels will help us in the last days. Kasi nung naligtas tayo, Hebrews chapter 1 verse 14, pinadala yung mga anghel na yun para tulungan tayo na ma-born again. Same thing in the last days, divine protection, divine preservation, padadala ng Lord ang mga angels. In fact, kagabi, at saka nung isang araw I received 2 angelic visitations concerning this message na tinuturo ko sa inyo ngayon. That's why it is very important to pray. Pag nag-pray ka, imposibleng hindi ka makarinig ng instruction at karunungan mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi ka malilinlang kasi gagabayan ka ng Espiritu. Sabi ng 1 John, the anointing, the presence and the power of the Holy One inside you will teach you. Hello? Mas masarap kayang maging teacher ang Espiritu ng Diyos. Hello? Sabi dito, lahat ng current events, yung nangyayari, yung mga trends, yung mga uso, ano yung mga magiging mga innovation sa bansa. Lahat yan ipakikita ng Panginoon sa iyo bago maganap, bago mangyari. Alam ba ninyo, dadating ang alam nyo ba, may gusto ko i-share sa inyo, no? According to studies, sa Amerika, may binubuo ngayon na plano. Magtatayo sila ng hotel sa Mars. Nakakagulat, di ba? Lahat ng klase ng innovation nangyayari na ngayon. There will come a time, hindi ka nasasakay ng LRT kasi lumulutang na sa hangin yung mga sasakyan. Technology will be the best in the last days. Dahil sabi ng Daniel, nasa nila at malalakaran nila ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa huling kapanahunan. Sinasabi ko sa inyo, yung naranasan ni Moises, mararanasan natin sa last days. Kaya mong pabukahin ang lupa para lamunin ang mga teroristang gustong pumatay sa iyo. That's true. At ang sabi ng Biblia, si Moises ay ginawang Diyos sa harapan ni Parao. Sa huling kapanahunan, lahat ng mga lumalaban sa calling at destiny ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay itataas ng Diyos upang ibagsak ang mga lumalaban sa plano ng Panginoon. Kaya para mangyari yon, lumapit tayo sa Diyos. Next, ano ang Zebulun anointing? This is a contending spirit. Pag sinabing contending spirit, hindi to papayag na maungusan. Hindi papayag na mahuli. Hindi papayag na nasa isang sulok lang, palaban, forerunner, laging nauuna. Parang frontliner. Hello? You are always on the forefront. Pag sinabing trailblazer, ikaw ang gumagawa ng daan para yung mga ibang tao makasunod sa dinaanan mo. Kasi hindi mo kayang dalhin ang ibang tao sa isang level o dimension na hindi mo pa nararating in the spirit. Hello? Hindi mo pwedeng ituro sa isang tao yung isang bagay na hindi mo nilalakaran. Kasi pag hinayag ng Espiritu sa iyo yun, mas madali mo siyang maituro at maisabuhay dahil nadaanan mo na siya. Hello? At sabi dito, we will become warriors. Ano yung warriors? Magiging palaban. Lahat ng mahiyain sa end times, mawawala yan. Hello? This is real. You will become strong and bold. Bakit? Sabi sa Kawikaan, ang mga matutuwid ay matatapang kagaya ng mga leon. So isa lang pala ang dahilan kaya hindi ka matapang o hindi ka bold. Maaaring hindi ka lumalakad sa katuwiran. Tama po ba? Dalawa lang ang nag-amen. Hello? Next slide. Ano kailangan natin gawin? Last na to. Please give me 5 minutes. Tay. Una, basahin natin, Luke chapter 21, verse 34 to 36. Marami po tayo natututunan ngayong umagang ito. Salamat po. Ano ang kailangan natin gawin para matanggap natin ang Judah anointing, Issachar anointing, Zebulun anointing, at maiprepare tayo sa end times ng walang takot at kinalulugdan ng Diyos. Verse 34 ng Luke chapter 21, mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan. Ano ibig sabihin? Dapat nagfa-fasting tayo sa huling kapanahunan. Hello? Woo! Masarap kaya mag-samgyupsal? Masarap kaya mag-extra rice?
Pero dapat mayroon tayong oras at araw ng pag-aayuno. Ang tunay na Kristiyano, worker ka man o hindi, basta hinugasan ka ng blood of Jesus, required na mag-fasting ka kahit isang beses sa isang linggo. Ano ang fasting? Hindi lang pagkain. Cellphone, dapat pinapasting din. TV, Netflix, pinapasting din. Pakikipagkwentuhan ng mga hindi nakalulugod sa Diyos, pinapasting din yan. Paglalakwat siya, pinapasting din yan. Bakit? Kasi gusto mo na makaniig mo ang Espiritu ng Panginoon para maging handa ka sa muling pagbabalik ng Diyos. Hindi masama na magsaya, hindi masama na tayo ay maglamyerda. Gala din ako. Pero siguraduhin natin na priority natin si Jehovah more than anything else. Okay lang mag-samgyup, okay lang mag-buffet. Pero dapat nag-aayuno tayo. Parang ayaw nyo mag-ayuno. Nagagalit na naman ako niyan. Alam ninyo, hindi madaling magturo, pero masarap magturo. Kasi ang sarap makita na lumalago yung mga kapatid mo sa Panginoon. Nagtatagumpay, pinagpapala, pinayayabong ng Diyos. Hello? Tunay po ba yon? Kaya nga sabi ni Kuya Saldi kanina, gampanan natin yung tungkulin at katangian na natanggap natin kay Yahweh. Huwag magumon sa katakawan. Ang mga born again, matatakaw. Hello? Tignan mo, bigla kayong bumanal. Bakit pagkain, ang bilis nating maging banal? Uulitin ko yung sinasabi ko. Ang mga born again, matatakaw. Totoo, hindi? Ayan. Yung mga hindi umamin, God bless you in the name of, have mercy, Lord. Hinayag ng Diyos eh. Si Jesus ang nagsasalita dito. Alam ng Diyos na tayo matatakaw na nila lang. Pero kailangan gutumin natin ang ating laman upang lumakas ang ating espiritu. Mas maging sensitibo ka sa tinig ng Diyos. Mas maging malinaw ang mata mo. Kaya baka wala ka nakikitang vision dahil puro ka television. Hello? Baka wala kang marinig na tinig ng Diyos dahil earphones mo lagi ang nakabaon sa tenga mo. Hello? O chismis ng kapitbahay. Alam mo ba, ay naku, nabalitaan ko, anak mo, talaga naman sinasabi na ano yan. Hello? Pag binakanti mo ang tenga mo sa tinig ng tao, maririnig mo Diyos. Pag binakanti mo mata mo, pag pinag-ayuno mo ang mga mata mo sa mga bagay sa mundo, makikita mo ang mga pangitain ng Diyos. Hello? Tignan mo, kung ano-ano tuloy ang napapanaginipan mo, kasi bago ka matulog, imbis na manalangin ka, kung ano-ano pinapanood mo. Tama, mali. Hello? O, tignan mo, bumanal na naman kayo agad. Ang bilis nyo bumanal. Minsan nakaka-amaze ako sa pamilya natin, no? Ang bilis ma-born again. Hello? Mag-ingat tayo na huwag tayong magumon sa katakawan at paglalasing. Ang paglalasing ay hindi lamang sa alak. Anumang bagay sa mundo na kinalululungan natin na naglalayo sa atin kay Jehovah, yan ay paglalasing. Hindi ko kayo pa uuwiin pag hindi kayo nag-amen. Sabi dito, mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Naku, mukhang maraming intindihin ng mga Kristiyano. Alam mo ba bakit hirap kang kumonekta sa Espiritu ng Diyos? Dahil yung dibdib mo at isip mo okupado ng mga bagay na iniintindi mo sa lupa. Basahin, babalikan natin yan. Ang gigigil ako. Buksan natin sa Colossus 3. 1-2. Saan dapat nakatuon ang isip natin at puso natin? Colossians chapter 3. Inglesera pala to, kaya dapat English. Colossians chapter 3. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasaan? Pagsumakita ninyo ang mga bagay na nasaan? Si Kristo ba nasa langit? Ang kaligtasan mo ba nasa langit? Ang buhay na walang hanggan ba nasa langit? Mga bagay na eternal nasa langit? Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, isaisip ninyo ang inyong kuryente.
Isaisip ninyo ang utang nyo. Isaisip ninyo ang pangmatrikula. Isaisip ninyo ang kinabukasan ng mga bata. Isaisip ninyo ang iba't ibang mga bagay. Ano nakasulat? Isaisip natin ang mga bagay na at hindi ang mga bagay na Kailangan pa ba ng paliwanag yan? Nakakahiya naman kung i-explain ko ulit. Bakit daw? Sapagkat, verse 3, sapagkat, parang ayaw nyo mamatay ah. Sabi mo, patay na ako sa dati kong pagkatao. Kaya, sige na. Sige. Naniniwala naman ako, Pastora. Makinig. Lahat tayo, kapag nagtatry na mabuhay sa dati nating pagkatao, ang trabaho namin bilang mga lingkod ng Diyos, patayin kayo uli. Parang ayaw nyo uling mamatay. Hello? Dahil yan, sinabi din yan sa akin ni Nanay Nidia at ni Tatay Dan, Kurt, pag sinusubukan mong bumangon at umakyat muli mula doon sa kabaong mo, sa dati mong pagkatao, papatayin kita uli. Ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid sa Panginoon, bilang lingkod ng Diyos, magtutulong-tulong tayo dito sa pamilya. Pag may kapatid tayo dito na nagtatry na umakyat mula sa pagkakalibing niya sa dati niyang pagkatao, patayin mo. Sabihin mo, papatayin kita? Sige, sabihin mo, papatayin kita? Sa dati mong pag-uugali, sa dati mong pagkatao, sa dati mong kasalanan, sa dati mong kahinaan, papatayin kita para hindi ka mapunta sa impyerno. Say amen! Shout hallelujah! Malinaw po ba salita ng Diyos? Sapagkat namatay na kayo, hindi sinabi na mamamatay, namatay na. Kaya wag mong ire-revive ang sarili mo sa mga bagay na panlupa. God's Word has declared at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Our life is hidden in God and Christ. Hello? Dapat ang makita sa atin si Kristo. Sabihin mo uli sa katabi mo, papatayin kita pag sinusubukan mo na bumalik sa dati mong pagkatao. O, narinig ba yung sinabi mo? Baka hindi. Hello? Nag-amen ba? Baka ayaw. Hello? Baka natatawa lang, pero hindi nag-amen. Kailangan mag-amen para maganap. Hello? Okay, let's go to the slide, please. Pangalawa. Hindi pa pala tapos. Verse 34. Marami po tayo natututunan. Praise God. Mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang ating isip sa mga intindihan sa buhay na to. Bakit daw? Bakit? Dahil baka abutan tayo ng pagbabalik ng Panginoon na hindi... O tanungin mo katabi mo, sa ginagawa mo ba ngayon, naghahanda ka na? Ano sagot? Repentance. Sino dito gusto ng deliverance uli? Yung totoo, sino gusto deliverance? Lahat tayo kailangan ng deliverance. Para yung mga latak, yung mga iniipon-ipon, mabunot at maging malinis tayo. Hello? So, ang IDM, magko-conduct tayo ng deliverance. May blessing na ni Kuya Gary, may blessing na ni nanay at tatay. Yung gustong lumaya, mag-say ng amen. So magko-conduct ulit tayo ng deliverance. Hindi ako naniniwala na wala kang sabit o wala kang karga. O wala kang sapi. Kasi minsan kahit born again ka na, kahit nagtatangs ka minsan, sinasapi-sapian ka ng mga masamang ugali. Tignan mo, bamuanal na naman kayo. Yan ang problema. Hello? Yan, mag-amen. Kasi nagugulat ako nabigla kayong nagugulat ako na bumanal agad. Amen! Bawal ang tutulog-tulog dito. Verse 35.
Sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan. Baka busy ka sa lahat ng bagay, naglalasing ka sa mga kalayawan ng mundong ito, at hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos, madatnan ka ng hindi handa. Sabi ng verse 36, kaya't maging handa kayo tuwing kailan? Tuwing kailan? Sa lahat ng oras, lagi ninyong... So, ibig sabihin, ang pananalangin pala, kaakibat ng paghahanda. Ayaw na naman mag-amen. Hello? So, kung gusto natin maging handa sa pagbabalik ng Lord, prayer is the key. Amen? Okay. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap tayo sa Diyos. Sino gusto humarap sa Diyos na sasabihan kanya na, mabuti, matuwid na aking lingkod? Yun ang desire natin eh. Hindi yung sabihin sa Suwail! Lumayas ka! Pangit nun. Ganda pa ng entrance mo sa langit, ano? Ten, ten. Nakangiti ka pa. Akala mo, puputungan ka ng corona. Yung pala, koronang tinik ang ilalagay sa'yo. Na-miss ko maglakad eh. Bawal. Amen! Oo nga. Hi. Hallelujah! Let's go to the slide, please. Pangalawa, kailangan mamuhay tayo na pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Pangatlo, lumakad tayo sa kabanalan. Hindi ko na-emphasize ito kasi nabugbog ko na kayo kanina eh. Amen? Verse number 4. Sabi dito, kailangan tayo ay mag-increase in the knowledge of God. Na-discuss ko na din yan. Pakipicturean nyo na lang para ma-review nyo po yung mga verse. Number 5, kailangan tayo ay maging blameless. Walang bahid dungis sa pamamagitan ng awareness natin sa presence ng Lord at sa ating pagtalima at pagsunod sa Kanya. Higit sa lahat, kailangan maging in love ka palagi sa Lord. Kasi pag in love ka palagi sa Lord, lagi kang lalayo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Tama? At sabi ng Biblia, mahalin mo siya ng higit sa kahit na ano. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your whole being. At higit sa lahat, number 7, ito ang pinaka-final. Alam ba ninyo, natapos na ako gumawa ng preaching, pero sabi ng Lord sa akin, idagdag mo yung number 7. Kaninang umaga ko lang nilagay yung number 7. Sabi ng Lord, kailangan daw, para maging prepared tayo sa last days, mag-minister tayo sa mga aanihin ng Panginoon na mga kaluluwa. We need to help others. Tayo po ba natulungan ng Diyos? So karapat-dapat din lang na tayo magbalik pa sa salamat na tumulong tayo sa mga ibang tao na nangangailangan ng kalayaan, kagalingan at kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you po. Maraming salamat. Lift your hands. I decree na lahat ng mga kamay na nakataas, Father, let your power touch these hands right now. Let your power fall. And in the name of the Lord Jesus, let these hands be hands that your glory will be filled of. Now, ilagay mo yung mga kamay sa iyong ulo. And everybody say, in the name of Jesus, I release upon my life the Judah anointing. I receive the Judah anointing. I release upon my life the Issachar anointing. I receive the Issachar anointing. In the name of Jesus, I release the Zebulun anointing. I receive the Zebulun anointing. In Jesus' name. Amen. Now, itaas mo ngayong kamay at kausapin mo ang Diyos na lahat ng naituro ngayong araw, hindi lumabas sa kabilang tenga, kundi maisabuhay natin. 1, 2, 3, pray, 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 pray. Matuko dabi zeveledegi kito zola. Ratoko zavile teke shapala daga zutoko de. La teka da brazana malakatuzo. Balienda brutu shapidele devin. Kung may mga humahadlang sa buhay mo, sa pagkatawag mo,
Bunutin mo, alisin mo, wasakin mo sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Ipanalangin mo na lahat tayo sa pamilyang ito, madatna ng Diyos na handa, banal, at sumusunod sa kanyang kalooban. Pray, pray, pray. Lazetuko shabi de vetele de boko sapradalon. Itakaganadalus utonggalanadayatana marutoposa. Lishaprita zadegeveson. Lande brutakita dile divisuna. In Jesus' name we pray. Sineselyuhan ko ang lahat ng panalangin at mga salita ng Diyos na naihayag ngayong araw na ito. Hinahadlangan ko ang lahat ng ibon na pinadala ng kalaban upang nakawin, patayin at wasakin ang calling, destiny, buhay at salita ng Diyos na inihasik ngayong araw na ito. Idinideklara ko na lahat ng butong na itanim sa amin mula sa Espiritu ng Diyos ay madidiligan, tutubo, lalago, lalaki, mamumunga ng hitik, siksik, liglig, nag-uumapaw, at idinideklara ko na lahat tayo ay magiging mayabong na mga puno ng Diyos. I speak life right now. I speak healing right now. I speak deliverance right now. And I command freedom in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Everybody say amen. Say amen. Malakas na hallelujah.